Sa gitna ng isang maliit na bayan sa probinsya, matatagpuan ang munting tahanan ni Maya, isang masipag at mapagkalingang dalaga na sa murang edad na 20 ay nagtatrabaho bilang cashier sa isang gasolinahan. Kahit pa man sa maghapong pagtayo at pag-aasikaso ng mga customer, hindi nawawala ang ngiti sa kanyang mukha, lalo na kapag ang kanyang mga suki, mga driver ng tricycle at mga jeepney, ay nagkukwento tungkol sa kanilang araw. Sa mga araw na wala siyang trabaho, iba naman ang kanyang pinagkakaabalahan. Maaga pa lamang ay pumupunta na siya sa Home for the Aged, isang lumang gusali na pinapatakbo ng lokal na simbahan. Ang Home for the Aged ay hindi lamang simpleng pasilidad, ito ay naging isang lugar kung saan muling nararamdaman ng mga matatanda ang kanilang sigla at saya sa tulong ng mga voluntaryo tulad ni Maya. Isang umaga, habang papasok si Maya sa pasilidad, sinalubong siya ni Aling Cory, isang biyudang madalas niyang alagaan. Maya anak, salamat at dumating ka na. Nalulungkot na naman ako bungad ni Aling Cory. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning sa tuwa sa pagkakakita kay Maya. Aling Cory, laging handa po akong makinig sa inyong mga kwento. Ano po ba ang inyong agam-agam ngayon? Tanong ni Maya habang inaayos ang upuan para makakain na ng agahan. Habang hinahanda ang pagkain, nagkwento si Aling Cory tungkol sa kanyang mga apo na matagal na niyang hindi nakikita dahil sa kabi-kabilang pinagkakaabalahan. Si Maya, sa kabilang banda, ay tahimik na nakikinig, paminsan-minsang tinatanong ang matanda upang lalo pang maipadama ang kanyang interes at pagmamalasakit. Alam mo Maya, tuwing naririto ka, naaalala ko ang aking apo. Sana'y madalas din siyang bumisita tulad mo, wika ni Aling Cory, habang pinipigilan ang lungkot sa kanyang tinig. Hinawakan ni Maya ang kamay ni Aling Cory. Aling Cory, habang hindi pa po nakakadalaw ang inyong apo, nandito naman po ako. Ituring niyo na rin po akong isa sa kanila, sagot ni Maya, ang kanyang puso'y puno ng pagnanais na maibsan ang lungkot ng matanda. Matapos ang kanilang agahan, naglibot si Maya sa pasilidad, nakikipag-usap at nakikinig sa mga kwento ng iba pang matatanda. Sa bawat kwento ng kanilang kabataan, mga paglalakbay, at mga mahal sa buhay, lalo lamang lumalim ang kanyang pangunawa at pagpapahalaga sa buhay. Sa kanyang pagmumuni-muni, naalala ni Maya ang kanyang lola, ang babaeng nagturo sa kanya ng kahalagahan ng pag-aalaga at pagmamahal sa mga nakatatanda. Ang kanyang lola ay hindi lamang isang tagapag-alaga sa kanya kundi isang matalik na kaibigan din. Ang pagkawala nito 2 taon na ang nakalilipas ay isang malaking kawalan, ngunit dinala nito ang aral na ang bawat sandali ay mahalaga at dapat pahalagahan. Maya, lagi kang may lugar dito, hindi lamang bilang voluntaryo kundi bilang parte ng aming pamilya, sabi ni Sister Lourdes, ang tagapamahala ng home, habang pinagmamasdan niya ang dalaga na buong puso ang paglilingkod. Thank you po sister. Ang pagtulong po dito ay nagbibigay din sa akin ng kasiyahan at lakas. Para ko na rin pong kasama ang aking lola, tugon ni Maya, ang kanyang mga matay may bahid ng lungkot ngunit mas nangingibabaw ang pasasalamat. Sa pagtatapos ng araw, ang kalangitan ay mabigat at puno ng galit na ulap habang si Maya ay nagmamadaling lumabas sa Home for the Aged. Ang hangin ay malakas at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Ang mga ilaw ng kalye ay nag-aagawan sa pagningning laban sa madilim na gabi, at ang bawat hakbang niya pauwi ay sinasalubong ng malamig na hangin. Sa kanyang pagmamadali, isang mahinang tinig ang pumukaw sa kanyang atensyon. Galing ito sa isang sulok malapit sa lumang bakod ng kanilang kapitbahay, isang lugar na bihirang mapansin sa pang-araw-araw na gawain. Tulong, tulong po, pakiusap, sabi ng mahinang tinig, halos hindi marinig sa ingay ng hangin at ulan. Napahinto si Maya. Sa simula, inisip niyang baka dahil sa pagod at gutom lang siya, ngunit nang muling marinig ang tawag, hindi siya nag-atubiling lumapit. Nakita niya roon ang isang maliit na nilalang, basang-basa at nanginginig, nakaupo sa ilalim ng dahon ng malaking halaman para magkanlong. Sino ka? Tanong ni Maya, habang dahan-daang lumalapit para hindi ito matakot. Ako si Sinag, isa akong duwende, sagot ng nilalang, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala. Nawawala ako, hindi ko na mahanap ang daan pabalik sa aming nayon dahil sa bagyo. Kahit nagulat sa kanyang natuklasan, pinilit ni Maya na manatiling mahinahon. Huwag kang mag-alala Sinag, tutulungan kita. Saan ba ang inyong nayon? Nasa kabilang dako ng gubat, sa paanan ng bundok. Ngunit sa lakas ng bagyo, imposible nang makabalik ako ngayon, paliwanag ni Sinag. Ang kanyang boses ay lalo pang nanghihina.
Naramdaman ni Maya ang awa sa maliit na duwende. Pwede kang sumama sa akin. Ligtas ka sa aking bahay, at maghihintay tayo hanggang sa humupa ang bagyo. Lubos ang pasasalamat ni Sinag. Sa kanilang paglalakad pa uwi, inalalaya ni Maya ang duwende. Tinakpan siya ng kanyang bimpo para hindi na lalo pang ginawin. Sa bawat hakbang, pinagmasdan niya ang kakaibang nilalang na kasama niya. Hindi siya makapaniwala na totoo pala ang mga kwentong kinagigiliwan niya noong bata pa, ang mga kwento tungkol sa mga duwende at iba pang nilalang ng engkanto. Habang naglalakad sila sa ilalim ng bagsik ng bagyo, naramdaman ni Sinag ang init ng pag-aalaga mula kay Maya. "Bakit mo ako tinulungan?" usisa ng duwende, kanyang tinig ay puno ng pagtataka. "Kasi po, kung ako ang nawawala at natatakot, nais ko rin na mayroong tumulong sa akin. Hindi ko po matitiis na makita ang sinuman, o sinumang nilalang, na nasa ganyang kalagayan," sagot ni Maya. Ang kanyang mga mata ay matatag na nakatingin sa madilim na landas na kanilang tinatahak. Pagdating nila sa bahay ni Maya, inihanda niya ang isang maliit na kahon na may malambot na tela para maging pansamantalang tulugan ni Sinag. Naghanda rin siya ng mainit na sabaw, bagay na nagbigay ng kaunting ginhawa sa giniginaw na duwende. Habang nakaupo sila sa hapag, sinalaysay ni Sinag ang kanyang mga pakikipagsapalaran at ang buhay sa kanilang nayon. Ang bawat salaysay ay nagbukas ng bagong mundo para kay Maya, isang mundo na puno ng mahika at misteryo. Sa gabing iyon, bagaman ang panlabas na mundo ay magulo at mapanganib, sa loob ng bahay ni Maya ay mayroong kapayapaan at bagong tuklas na pagkakaibigan. Ang pagsasama nila, kahit pansamantala, ay isang liwanag sa gitna ng dilim ng bagyo. Kinabukasan, habang humuhupa na ang bagyo at sumisilay na muli ang araw, nagpaalam na si Sinag kay Maya na kailangan na niyang bumalik sa kanyang nayon. Subalit bago siya umalis, may nais siyang ipagkaloob kay Maya bilang pasasalamat sa kabutihang ipinakita nito. "Maya, bago ako umalis, nais kong mag-iwan ng isang bagay bilang tanda ng aking pasasalamat," sabi ni Sinag habang kinakalikot ang maliit niyang bag na yari sa balat ng punong kahoy. Nagtaka si Maya, "Hindi naman kailangan, Sinag. Masaya na ako na natulungan kita." Ngunit, iginiit ni Sinag, "Ito ay isang bagay na magagamit mo, at bilang gantimpala sa iyong kabutihan." Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na flashlight. Hindi ito ordinaryong flashlight, ito ay yari sa isang kakaibang metal na may mga ukit na simbolo sa katawan nito, at sa dulo nito ay may nakakabit na bato na kumikislap-kislap. "Ano ito?" tanong ni Maya, habang maingat na tinatanggap ang flashlight. Isa itong mahiwagang flashlight. Hindi lang ito basta nagbibigay liwanag, kundi nagbibigay din ng gabay patungo sa mga nakatago na kayamanan. Ngunit tandaan mo, gumagana lamang ito tuwing kabilugan ng buwan, paliwanag ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa excitement. Habang hawak ang flashlight, nadama ni Maya ang isang kakaibang init mula rito. "Paano ito gumagana?" tanong niya, puno ng pagtataka at pagkausyoso. "Kapag kabilugan ng buwan, pindutin mo lamang ang switch nito. Ang liwanag na magmumula ay magtuturo sa iyo kung saan ka dapat pumunta. Sundan mo ang liwanag at ito ang magdadala sa iyo sa mga kayamanan na maaaring hindi mo inaakalang umiiral," sabi ni Sinag na may bahid ng misteryo sa kanyang tinig. Si Maya, na lubos na humanga sa regalo, ay hindi agad nakapagsalita. Sa isip niya, maraming tanong ang naglalaro. "Sinag, bakit mo ito ibinibigay sa akin? Hindi ba mas makakatulong ito sa inyo? Sa aming mundo, ang kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto o anumang materyal na bagay. Ang tunay na kayamanan para sa amin ay ang kapayapaan at ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa bawat isa. Ngunit sa iyong mundo, alam ko na maraming bagay ang kailangan mo para makatulong sa iba. Naisip ko, sa pamamagitan ng flashlight na ito, mas marami kang matutulungan," sagot ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay seryoso at mayroong katapatan. Napuno ng pasasalamat si Maya, hindi lamang sa regalo kundi sa tiwala at pagkakaibigang ipinakita ni Sinag. "Salamat, Sinag. Pangako, gagamitin ko ito sa mabuti at makabuluhang paraan." Nang mga oras na iyon, habang hinahatid ni Maya si Sinag pabalik sa gilid ng gubat, kapwa sila may ngiti sa kanilang labi. Isang bagong pakikipagsapalaran ang naghihintay kay Maya, at bagaman hindi niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan, handa siyang harapin ito ng may kabutihan at tapang sa puso. Sa pagdating ng kabilugan ng buwan, si Maya ay nakaramdam ng pananabik at kaba. Ang gabi ay liwanag ng buwan at ang hangin ay sariwa.
Tila ba isang perpektong entablado para sa isang bagong yugto sa kanyang buhay. Hawak ang mahiwagang flashlight ni Sinag, lumabas siya ng bahay, sinisiguro na walang ibang tao ang nakapansin sa kanyang pag-alis. Nang aktibahin ni Maya ang flashlight, agad itong nagliwanag ng isang malamlam na asul na ilaw, nakakaiba sa karaniwang liwanag na inilalabas ng mga ordinaryong flashlight. Habang siya ay naglalakad, inobserbahan niya kung paano ang ilaw ay tila nagiging gabay, na lumilikha ng isang landas na lumiliko at lumalawig papunta sa isang direksyon. "Saan mo ako dadalhin?" bulong ni Maya sa sarili, habang sinusundan niya ang liwanag ng flashlight. Ang landas ay humantong sa kanya sa isang lumang puno sa gilid ng kanilang komunidad, isang lugar na bihira niyang puntahan. Ang flashlight ay nagtuturo sa isang partikular na spot sa paanan ng puno. Dito, naramdaman ni Maya ang isang mahiwagang paghila, ang kanyang mga kamay ay kusang humukay sa malambot na lupa. Sa ilalim ng lupa, nadama ng kanyang mga daliri ang malamig na metal. Isa-isa niyang inilabas ang mga barya at alahas na yari sa ginto, ang bawat piraso ay tila nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. "Hindi ako makapaniwala," ani Maya, habang pinagmamasdan niya ang mga kayamanang kanyang nahukay. Totoo nga ang sinabi ni Sinag. Habang nakaupo sa ilalim ng puno, hawak ang mga gintong barya at alahas, biglang bumuhos ang isang pakiramdam ng responsibilidad sa kanyang mga balikat. "Ano ang gagawin ko sa mga ito?" tanong niya sa sarili. "Paano ko ito gagamitin sa mabuti?" Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Maya. Alam niya na ang kayamanang ito ay maaaring magbago ng buhay hindi lamang niya kundi pati na rin ng iba. Ang desisyong gagawin niya ngayon ay magtatakda ng landas ng kanyang kinabukasan. "Kailangan kong maging maingat," sabi niya sa sarili. "Dapat kong gamitin ang mga ito para sa kabutihan, tulad ng pagtulong sa Home for the Aged at sa aking pag-aaral." Nang gabing iyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa tabi ng lumang puno, nangako si Maya sa kanyang sarili na ang bawat desisyon ay gagawin niya nang may pagsasaalang-alang sa kung ano ang makabubuti at makatarungan. Ang unang hakbang ay ang pagtuturo sa kanya ng flashlight ni Sinag, hindi lamang sa mga kayamanan kundi pati na rin sa landas ng pagiging matulungin at makatao. Sa pag-uwi ni Maya, dala-dala niya ang mga kayamanan, ngunit higit pa rito, dala-dala niya ang isang mabigat na tungkulin at isang maliwanag na pangitain para sa hinaharap. Ang gabi na iyon ay nagmarka ng simula ng isang paglalakbay na hindi lamang tungkol sa paghahanap ng kayamanan kundi pati na rin sa pagtuklas ng tunay na kahulugan ng yaman. Sa tulong ng kayamanang natagpuan sa ilalim ng lumang puno, nabigyan ng pagkakataon si Maya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa medicine, isang hakbang palapit sa kanyang pangarap na maging isang doktor para sa mga matatanda. Masigasig siyang nagtungo sa unibersidad, ang bawat hakbang ay puno ng determinasyon at pag-asa. Sa kanyang unang araw, maaga pa lang ay naroon na siya, nagmamasid sa bagong kapaligiran na magiging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ang malalaking gusali, ang mga grupo ng estudyanteng abala sa kanilang mga usapan, lahat ng ito'y bago at nakakapanabik para kay Maya. Habang naghihintay sa lecture hall, isang batikang propesor sa geriatrics, si Dr. Elena Mendoza, ang lumapit at nagpakilala sa mga estudyante. "Maligayang pagdating sa medicine. Dito natin sisimulan ang paghubog ng inyong mga kasanayan at kaalaman sa pagtulong at paglilingkod sa kapwa," panimula ni Dr. Mendoza. Si Maya, kasama ang iba pang mga estudyante, ay nakikinig ng mabuti. Nang magkaroon ng pagkakataon, nagtanong siya, "Dr. Mendoza, ano po ba ang pinakamahalagang katangian na dapat taglayin ng isang magaling na doktor, lalo na sa larangan ng geriatrics?" Dr. Mendoza ngumiti at tumugon, "Mahusay na tanong, Maya. Sa geriatrics, kailangan ng malasakit at pasensya. Hindi lamang teknikal na kasanayan ang kailangan, kundi pati na rin ang kakayahang umintindi at magpakita ng malasakit sa mga nakatatanda, na madalas ay pinakamahina at nangangailangan ng higit na atensyon." Nagpatuloy ang klase, at sa bawat paksa, mas lalo pang nahikayat si Maya na matutunan ang lahat. Nakita niya ang kahalagahan ng pag-aaral hindi lamang para sa personal niyang mga layunin kundi para sa mas malaking layunin ng paglilingkod. Pagkatapos ng klase, lumapit si Maya kay Dr. Mendoza upang magpasalamat. "Salamat po Dr. Mendoza. Ang inyong mga aral ngayong araw ay nagbigay sa akin ng mas malalim na pangunawa sa aking hinaharap na papel bilang isang doktor. Natutuwa akong marinig yan, Maya. Tandaan mo, ang edukasyon ay isang tuloy-tuloy na proseso.
Sa bawat araw, may bagong matututunan na magpapayaman sa iyong karanasan at kaalaman, sagot ni Dr. Mendoza. Habang naglalakad palabas ng unibersidad, puno ng inspirasyon at pag-asa ang puso ni Maya. Alam niyang marami pa siyang kailangang pagdaanan at matutunan, ngunit handa siyang harapin ang mga ito ng may determinasyon at paninindigan. Sa bawat munting tagumpay at pagsubok, nadarama ni Maya ang gabay ng kanyang yumaong lola, na tila ba sinasamahan siya sa bawat hakbang patungo sa kanyang pangarap. Sa gitna ng kanyang abalang schedule sa unibersidad, hindi kailanman nalimutan ni Maya ang Home for the Aged, kung saan siya nagsimula bilang isang voluntaryo. Sa paglipas ng mga araw, mas lalo niyang naunawaan ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda, at naisipan niyang gamitin ang ilan sa mga kayamanang kanyang natagpuan upang mapabuti ang kanilang kalagayan. Isang hapon, matapos ang kanyang mga klase, dinalaw ni Maya ang Home for the Aged dala ang magandang balita. Hinanap niya si Sister Maria, ang matiyagang madre na namamahala sa pasilidad. Sister Maria, mayroon po akong magandang balita. Nagdesisyon po akong gamitin ang ilan sa mga biyayang dumating sa akin para po sa pagpapaganda ng ating pasilidad, at sa pagbili ng mga bagong gamit at damit para sa ating mga lolo at lola dito. Masayang balita ni Maya habang nakaupo sila sa maliit na opisina ni Sister Maria. Napangiti ng maluwang si Sister Maria, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pasasalamat. Maya, hindi ko alam kung paano ka magpasalamat. Napakalaking tulong niyan para sa ating mga matatanda. Marami sa kanila ay walang pamilya na maasahan, at ikaw, sa iyong murang edad, ay nagpakita ng malasakit na higit pa sa inaasahan. Nagpatuloy sila sa pagpaplano kung paano gagamitin ang pera. Naglista si Maya ng mga kailangang ayusin at bilhin, kasama na ang pagpapalit ng mga lumang kama, pagbili ng mga bagong kagamitan para sa physical therapy, at pag-upgrade ng kanilang maliit na hardin kung saan madalas magpahinga ang mga nakatatanda. Habang pinag-uusapan nila ang mga detalye, kapwa nila nadama ang excitement sa mga pagbabagong ito na magdadala ng mas malaking kaginhawaan at saya sa mga matatanda. Napakalaki ng magiging pagbabago nito, Maya. Hindi lang sa pisikal na aspeto ng pasilidad, kundi pati na rin sa moral ng ating mga lolo at lola, paliwanag ni Sister Maria, habang tinutukoy ang plano para sa hardin na magkakaroon ng bagong upuan at mga halaman na madaling alagaan. Si Maya, na puno ng pag-asa at determinasyon, ay nagdagdag, gusto ko rin pong maglagay ng mga bagong libro at magazines sa ating munting library. At baka maaari rin nating ayusin ang sala para mas komportable sila kapag nagkakatipon-tipon. Sumang-ayon si Sister Maria, iyan ay magandang ideya. Ang mga matatanda ay kailangan din ng mental stimulation, hindi lang physical. Ang pagbabasa at social interactions ay mahalaga para mapanatili nilang aktibo ang kanilang isip. Pagkatapos ng kanilang meeting, personal na sinamahan ni Maya si Sister Maria sa pagbisita sa mga matatanda. Sa bawat kwarto na kanilang pinuntahan, ipinaliwanag ni Maya ang mga pagbabago na kanilang gagawin. Ang mga matatanda, bagaman iba-iba ang reaksyon, ay kapansin-pansin ang pagliwanag ng kanilang mukha sa tuwa. Isang matandang lalaki, si Mang Ernesto, na madalas umupo lang sa sulok at tumingin sa labas ng bintana, ay ngumiti at nagsalita, "Salamat hiha. Matagal na akong hindi nakakakita ng bagong paligid. Masaya ako na makakakita ng mga bagong halaman at makakaupo sa magandang upuan sa hardin." Si Maya, na labis na naantig sa simpleng kasiyahan ni Mang Ernesto, ay nagpasalamat, "Walang anuman po, Mang Ernesto. Para po sa inyo ito. Karapat-dapat po kayong magkaroon ng isang magandang lugar kung saan maaari kayong mag-relax." Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad pa uwi, nag-isip-isip si Maya tungkol sa malaking epekto ng kanyang tulong sa Home for the Aged. Nadama niya ang isang malalim na kasiyahan at layunin sa kanyang ginagawa, at lalo siyang nagkaroon ng inspirasyon na magpatuloy sa kanyang pag-aaral sa medisina. Alam niyang ang bawat munting hakbang na ginagawa niya para makatulong ay may malaking epekto sa buhay ng mga nakatatanda, at ito ang nagbigay sa kanya ng dagdag na lakas at determinasyon na ituloy ang kanyang mga pangarap. Isang araw, si Peping, na dati ring nagtatrabaho sa gasolinahan kasama si Maya, ay nagsimulang mainggit sa kanyang dating kasamahan. Nang makita niya ang mga post ni Maya sa social media, mga larawan sa Home for the Aged, pagtanggap niya sa medical school, at ang pangkalahatang positibong pagbabago sa kanyang buhay, hindi niya maiwasang magtaka at makaramdam ng selos. Paano nga ba nagbago ng ganito kalaki ang buhay ni Maya? Ano ang pinagmulan ng kanyang biglaang tagumpay?
Isang hapon, nagkataon na magkasabay silang dumating sa isang lokal na kapihan. Naisip ni Peping na ito na ang pagkakataon para alamin ang sikreto ni Maya. Maya, matagal na tayong hindi nagkakausap, bungad ni Peping, pilit itinago ang kanyang nararamdamang inggit. Ang laki na ng ipinagbago ng buhay mo. Parang ang dami mong nakamit sa maikling panahon. Paano mo nagawa yon? Nagulat si Maya sa direktang tanong ni Peping, ngunit pinili niyang panatilihing lihim ang tungkol sa mahiwagang flashlight. Maraming sakripisyo at pagpupursigi, Peping. Nagdesisyon akong mag-aral ulit at tumulong sa mga nangangailangan. Siguro, yung pagsisikap ko, nagbunga na rin sa wakas, sagot niya, ngumiti ngunit nag-ingat na hindi ibunyag ang buong katotohanan. Hindi lubos na nasiyahan si Peping sa tugon ni Maya. Pero di ba, pareho lang naman tayong nagtatrabaho noon sa gasolinahan. Bakit parang ang layo na ng narating mo? Anong sikreto mo, Maya? Naramdaman ni Maya ang pangangailangan na maging mas sensitive sa nararamdaman ng kanyang dating kasamahan. Peping, wala naman talagang espesyal na sikreto. Bawat isa sa atin may kanya-kanyang oras at paraan ng pag-unlad. Siguro, natsyempuhan lang na naging maganda ang mga pagkakataon para sa akin. Ang importante, hindi tayo titigil sa pag-abot ng ating mga pangarap, di ba? Habang pinagmamasdan ni Peping ang mukha ni Maya, unti-unting nagsink-in sa kanya na maaaring wala ngang espesyal na lihim, siguro nga ay mas pinili lang ni Maya ang landas na higit na nangangailangan ng sakripisyo at determinasyon. Siguro nga, pagsang-ayon niya, bagaman may bahid pa rin ng hindi pagkakasiguro. Salamat Maya. Sana all nakakapag-aral ulit at nakakatulong sa iba. Peping, kung gusto mo, pwede kitang tulungan maghanap ng mga scholarship grants. Maraming paraan para makabalik sa pag-aaral kung yun ang gusto mo, alok ni Maya, na nais makatulong sa dating kasamahan upang mawala ang inggit sa puso nito. Nagpasalamat si Peping, at sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, may dala siyang bagong pag-asa. Marahil nga sa halip na mainggit, mas makabubuting gumawa siya ng hakbang para sa kanyang sariling tagumpay. Sa paghihiwalay nila, bagaman nakaramdam si Maya ng kaunting bigat dahil hindi niya naibahagi ang buong katotohanan, alam niya na sa mga ganitong sitwasyon, ang pagiging maingat at mapagkalinga ay mahalaga para mapanatili ang magandang relasyon at inspirasyon sa iba. Isang gabi, pinagharian ng kuryosidad at inggit ang isipan ni Peping. Matapos makitang umalis si Maya mula sa kanilang bayan patungo sa isang liblib na lugar, naisipan niyang sundan siya, umaasang matuklasan kung ano nga ba ang sikreto sa likod ng kanyang tagumpay. Sa dilim ng gabi, pinanood ni Peping mula sa likuran ng mga puno kung paano gamitin ni Maya ang isang mahiwagang flashlight. Nakita niya kung paano ito nagliwanag na tila nagtuturo kay Maya kung saan dapat siya maghukay. Sa ilalim ng sinag ng buwan, mabilis na hinukay ni Maya ang lupa gamit ang kanyang pala, at ilang sandali pa, may nahukay siyang lumang kahon na naglalaman ng mga gintong barya at alahas. Habang pinapanood ni Peping ang lahat ng ito, isang halo ng damdamin ang yamakap sa kanya, pagkamangha, inggit, at isang gumugulong na plano. Ito pala ang kanyang sikreto, bulong ni Peping sa sarili habang kumikislap ang kanyang mga mata sa nasasaksihan. Nang matiyak niyang umalis na si Maya at dala ang mga kayamanan, lumapit si Peping sa lugar kung saan siya naghukay. Hinawakan niya ang lupa, paalala sa kanya ng kayamanang minsan nang nahimlay doon. Kung nakuha niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng flashlight na iyon, marahil ay oras na para ako naman ang magkaroon ng kapalaran, naisip niya. Kinabukasan, sa isang tila hindi sinasadyang pagkakataon, nagkita ulit sila ni Maya sa parehong coffee shop kung saan sila madalas mag-usap noon. Maya, napansin ko na parang mas masaya ka ngayon, mas magaan ang iyong buhay, panimula ni Peping, habang sinusukat ang kanyang mga salita. Ano ba talaga ang sikreto mo? May kakaiba bang nangyayari sa buhay mo? Si Maya, na naging maingat sa pag-alam ni Peping sa kanyang lihim, ay nagbigay ng malabo at di tiyak na sagot. Ang buhay, Peping. Alam mo naman, may ups and downs pero kailangan lang nating magpatuloy at hanapin ang ating kaligayahan. Hindi kumbinsido si Peping at nagpatuloy sa kanyang paghahanap ng kasagutan. Totoo yan, pero parang may kakaiba eh. Parang may itinatago ka. Sana maisip mo na pwede mo akong pagkatiwalaan Maya. Si Maya, nakaramdam ng pressure at kaunting takot sa tono ni Peping, ay nagpas siyang mag-ingat. Peping, minsan may mga bagay tayong gustong panatilihing sikreto, hindi dahil sa itinatago natin ito, kundi dahil sa pangangalaga sa mga ito.
Pagkatapos ng kanilang usapan, naghiwalay sila na may magkaibang damdamin. Si Peping, lalo pang napuno ng determinasyon na malaman ang buong katotohanan at makuha ang mahiwagang flashlight para sa sarili niyang kapakinabangan. Si Maya naman, balisa sa posibilidad na maaaring malaman ni Peping ang lihim at gamitin ito sa maling paraan. Ang gabing iyon ay nagmarka ng simula ng isang komplikadong laro ng pusa at daga sa pagitan ng dalawang dating magkaibigan. Sa ilalim ng maliwanag na sinag ng full moon, abala si Maya sa paghuhukay sa isang liblib na lugar, gabay ang liwanag ng kanyang mahiwagang flashlight. Tila nakalimot siya sa kanyang paligid, ganap na nakatuon sa paghahanap ng panibagong kayamanan na maaaring makatulong sa kanyang mga adhikain. Habang siya'y nagtatrabaho, hindi niya namalayan ang palihim na paglapit ni Peping. Sa isipan ni Peping, ang gabi ay perpektong pagkakataon para maisakatuparan ang kanyang plano. Lumakad siya ng dahan-dahan, tinatago ang bawat yapak sa ilalim ng ingay ng mga dahon at hangin. Maya, biglang sigaw ni Peping mula sa dilim, ang kanyang boses ay puno ng tensyon at determinasyon. Nabigla si Maya, mabilis na tumayo at humarap sa kanyang dating kaibigan. Peping, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Peping. Kailangan ko ang flashlight na yan, Maya. Alam kong may kapangyarihan ito. Pagkakataon ko na rin siguro ngayon, sabay sulong niya para agawin ang flashlight. Nagbuno sila sa dilim, parehong desidido at puno ng damdamin. Si Maya, nagtatanggol ng kanyang tanging pag-asa, at si Peping, na pinaghaharian ng inggit at desperasyon. Peping, hindi ito ang sagot. Hindi mo ito naiintindihan. Mapanganib ito sa maling kamay, sigaw ni Maya habang pilit na pinipigilan si Peping. Palagi na lang ikaw, Maya. Bakit hindi ako? Bakit hindi ako ang mabigyan ng pagkakataon? Ang sagot ni Peping, habang pilit na inaagaw ang flashlight. Sa gitna ng kanilang pagtutunggali, nadulas ang flashlight at naitapon ito palayo sa kanila, bumagsak sa malambot na lupa. Agad silang huminto, parehong napagod ang dalawa. Sa gitna ng gabi, matapos ang matinding pakikipagbuno kay Peping, isang kislap ng liwanag ang biglang lumitaw at sisinag. Ang duwende na nagbigay kay Maya ng flashlight, ay muling nagpakita. Maya, tila nasa panganib ka, bulalas ni Sinag, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Sinag, kailangan ko ng tulong mo, hingal na sabi ni Maya, habang pinapanood si Peping na nakatulala sa nangyari. Si Sinag, na may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, ay tumingin kay Peping at kanyang ginamit ang kanyang mahika. Isang banayad na liwanag ang pumalibot kay Peping, at unti-unting naglaho ang mga alaala niya tungkol sa flashlight. Anong nangyari? Bakit ako nandito? Tanong ni Peping, na tila naguguluhan. Peping, may kailangan kang maintindihan, sabi ni Maya, habang mahinahon niyang ipinaliwanag ang nangyari nang walang binabanggit tungkol sa mahiwagang flashlight. Nagkaroon tayo ng hindi pagkakaunawaan. Importante na alam mo, gusto ko pa rin ang pinakamabuti para sa iyo. Habang nangyayari ito, si Sinag ay kalmadong nagsalita, Maya, kinakailangan mong maging mas maingat. Ang kapangyarihan ng flashlight ay hindi para sa lahat, at may mga taong maaaring maghangad nito para sa maling mga dahilan. Alam ko, Sinag. Salamat sa iyong tulong. Paano ko masisigurado na hindi na muling mangyayari ito? Tanong ni Maya. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala at pasasalamat. Patuloy akong magbabantay sa'yo, ngunit kailangan mo ring mag-ingat. Hindi lahat ay may malinis na hangarin, tugon ni Sinag, bago muling naglaho sa dilim. Ang kanyang presensya ay kasing bilis ng pagdating niya. Naiwan si Maya at Peping, na parehong naguguluhan ngunit sa magkaibang dahilan. Si Peping, walang alaala tungkol sa flashlight, ay nagtataka kung bakit sila nasa labas sa gitna ng gabi. Si Maya naman, nag-iisip kung paano niya mas mapoprotektahan ang mahiwagang flashlight mula sa iba pang posibleng banta. Peping, siguraduhin natin na kahit anong hindi natin pagkakaunawaan, aayusin natin ito sa mabuting paraan. Hindi kailangan ng karahasan, payo ni Maya, na sa kabila ng lahat ay nag-aalala pa rin para sa kanyang kaibigan. Oo, Maya, pasensya na kung ano man ang nangyari. Hindi ko alam kung bakit tayo umabot sa ganito, sabi ni Peping, ang kanyang mga salita ay taimtim. Habang naglalakad sila pauwi, pareho silang nag-isip tungkol sa mga nangyari. Si Peping, bagamat walang alaala sa mahiwagang flashlight, ay nadama ang pangangailangan na ayusin ang kanyang buhay. Si Maya, sa kabilang banda, ay lalo pang naging determinado na gamitin ang flashlight para sa kabutihan,
ngunit mas maingat at mas protektado. Matapos ang gabi ng pangyayari kay Peping, nagbalik si Maya sa kanyang araw-araw na gawain sa Home for the Aged at sa kanyang pag-aaral, ngunit may bagong pag-iingat sa kanyang mga kilos. Natutunan niya mula kay Sinag na dapat walang makakaalam ang tungkol sa flashlight at ang mga kapangyarihan nito, kaya't mas pinili niyang maging mas maingat. Isang hapon, habang naglalakad pa uwi galing sa universidad, nakasalubong niya ang kanyang mabuting kaibigan at kaklase na si Ana. Maya, napansin ko lang, parang iba ang aura mo nitong mga nakaraang araw. Mas tahimik ka at parang laging may iniisip, puna ni Ana, habang sabay silang naglalakad sa mapunong daan. Napabuntong hininga si Maya, marami lang iniisip, Ana. Alam mo naman ang mga responsibilidad ko sa Home for the Aged, at may mga bagay pa akong pinag-iingatan, sagot niya, maingat na hindi binabanggit ang tungkol sa flashlight. Napansin ni Ana ang pag-aalala sa boses ni Maya. Kung kailangan mo ng tulong o kailangan mong maglabas ng saloobin, nandito lang ako ha. Alam mo naman na kahit ano, suportado kita. Tumango si Maya, salamat Ana. Malaking bagay yun para sa akin. Sana nga, simple lang ang lahat, pero may mga bagay na kailangan kong harapin mag-isa. Nagpatuloy si Maya sa kanyang gawain sa Home for the Aged. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamot ng mga matatanda, nilapitan siya ni Sister Maria. Maya, napapansin kong mas madalas kang mag-isa nitong mga nakaraang linggo. May problema ba? Tanong ng madre. Sister, medyo nahirapan lang po ako sa isang personal na issue. Pero huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ito nakakaapekto sa trabaho ko dito, sagot ni Maya. Pilit itinatago ang tunay na pinagmumulan ng kanyang pag-aalala. Naiintindihan ko anak, tandaan mo lang na kung kailangan mo ng gabay o tulong, nandito lang kami, malumanay na sabi ni Sister Maria. Sa mga sumunod na buwan, nagpatuloy si Maya sa pagtuklas ng mga kayamanan tuwing kabilugan ng buwan, ngunit ngayon ay mas maingat. Sa bawat pagkakataon, naaalala niya ang mga salita ni Sinag tungkol sa responsibilidad. Isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa ilalim ng mga bituin pagkatapos ng isa na namang matagumpay na paghahanap, nagmuni-muni si Maya. Siguro, ito na ang bagong normal para sa akin. May mga lihim na kailangang ingatan para sa ikabubuti ng marami, bulong niya sa hangin. Sa kabila ng mga pagsubok, nadama ni Maya na ang bawat kayamanang natutuklasan niya ay hindi lamang para sa kanyang personal na kapakinabangan kundi para rin sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang bawat gintong barya, bawat alahas, ay naging simbolo ng kanyang pagpupunyagi at pagmamahal sa kanyang misyon, ang maglingkod at magbigay ng mas magandang buhay sa mga matatanda. Sa wakas, dumating ang araw na pinakahihintay ni Maya, ang araw ng kanyang pagtatapos sa medisina. Isang malaking tagumpay na bunga ng kanyang walang sawang pag-aaral at dedikasyon sa pagtulong sa mga matatanda. Ang araw ng kanyang graduation ay puno ng emosyon. Kasama ang kanyang mga kapwa nagtapos, suot ang kanilang toga at hawak ang kanilang mga diploma, naramdaman ni Maya ang isang malalim na kasiyahan at kapanatagan. Sa gitna ng seremonya, habang tinatawag ang kanyang pangalan upang tumanggap ng karagdagang pagkilala bilang cum laude, marahan siyang naglakad patungo sa entablado, ang kanyang puso ay umaapaw sa pasasalamat at pagmamalaki. Salamat Lola, ito ay para sa iyo, bulong niya sa sarili habang tinatanggap ang kanyang diploma at medalya. Pagkatapos ng seremonya, lumapit sa kanya ang kanyang propesor, si Dr. Mendoza, na naging mentor niya sa buong kurso. Maya, labis kong ipinagmamalaki ang lahat ng iyong narating. Hindi lang dahil sa iyong academic achievements, kundi dahil sa iyong walang sawang dedikasyon na makatulong sa iba. Ikaw ay magiging isang kahanga-hangang doktor. Dr. Mendoza, hindi ko po ito magagawa kung wala ang iyong gabay at suporta. Salamat po sa lahat, tugon ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng taos-pusong pasasalamat. Sa reception na sumunod, sinalubong siya ng kanyang mga kaibigan at ilang mga matatanda mula sa Home for the Aged na nakilala at natulungan niya. Dr. Maya, maraming salamat sa lahat ng iyong tulong. Ikaw ay tunay na isang regalo sa amin, sabi ni Aling Rosa, isa sa mga nakatatanda, habang mahigpit siyang niyayakap. Aling Rosa, kayo po ang isa sa mga dahilan kung bakit ako nagpersige. Ang makatulong at makapagbigay ng saya sa inyong mga ngiti ang aking inspirasyon, sagot ni Maya, habang pinipigilan ang kanyang mga luha ng kaligayahan. Habang nagpapatuloy ang pagdiriwang, naramdaman ni Maya ang bigat ng responsibilidad na dala ng kanyang bagong titulo.
Bilang isang doktor, mas marami siyang matutulungan, hindi lamang sa home for the aged kundi sa mas malawak na komunidad. Ngayon, mas marami na akong magagawa. Mas marami na akong matutulungan. Ito ang simula ng isang bagong kabanata, sambit niya sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang mga kamay na magbibigay ng lunas, mag-aalaga, at magpapagaan ng karamdaman. Sa pagtatapos ng araw, habang papalubog ang araw at dahan-daang lumalamig ang hangin, nag-iisa siyang tumayo sa labas ng bahay, tinitingnan ang malawak na langit. Lola, eto na, doktor na ako. Patuloy kong dadalhin ang ating pangarap, at gagamitin ko ang aking kakayahan para sa kabutihan ng marami. Ang puso ni Maya ay puno ng pasasalamat, pagmamahal, at matibay na determinasyon para sa mga hamon na darating. Matapos ang kanyang tagumpay sa licensure examinations, hindi nagtagal at bumalik si Maya sa kanyang komunidad upang tuparin ang kanyang pangako sa paglilingkod. Bilang isang bagong licensed doctor, nais niyang dalhin ang kanyang kaalaman at kakayahan sa lugar na unang nagbigay inspirasyon sa kanya, ang Home for the Aged. Sa kanyang pagbabalik, sinalubong siya ng mga nakangiting mukha ng mga matatanda at ng staff ng Home for the Aged. Dr. Maya, maligayang pagbabalik, bati ni Sister Maria, ang matagal nang namamahala sa home. Nasasabik kaming lahat sa iyong mga balak para sa aming komunidad. Si Maya, nadala ang plano ng mga bagong programa at aktibidad, ay agad na ipinakita ito kay Sister Maria. Sister, nais kong magpasimula ng mga programa na makakatulong sa ating mga matatanda na hindi lamang sa kanilang kalusugan kundi pati na rin sa kanilang sosyal na buhay. Plano kong magkaroon ng regular na wellness checks, fitness programs, at mga social gathering para sa kanila. Habang ipinapaliwanag ni Maya ang kanyang mga ideya, ang kanyang mata ay kumikislap sa excitement at determinasyon. Naniniwala ako na ang kalusugan ay hindi lang pisikal kundi kasama rin ang mental at emosyonal na aspeto. Gusto kong maramdaman ng ating mga lolo at lola na sila ay mahalaga at hindi nakakalimutan. Tumugon si Sister Maria na may paghanga at suporta. Napakaganda ng iyong mga plano, Maya. Alam kong mula sa puso ang iyong mga hangarin. Nakasisiguro akong maraming matutuwa at makikinabang sa iyong mga programa. Isang umaga, pinulong ni Maya ang lahat ng matatanda sa Home for the Aged. Sa kanilang maliit na bulwagan, kanyang ipinakilala ang kanyang sarili hindi lamang bilang isang doktor kundi bilang isang kaibigan. Lolo, Lola, ako po si Dr. Maya. Nandito po ako hindi lang bilang doktor ninyo kundi bilang isang kaibigan na handang makinig at tumulong sa inyo. Sama-sama nating haharapin ang mga hamon ng pagtanda at sisikapin nating gawing mas masaya at malusog ang ating pamumuhay dito, sabi ni Maya sa mahinahon ngunit puno ng siglang tinig. Nagpalakpakan ang mga matatanda, ang ilan ay may ngiti sa kanilang mga labi, ang iba naman ay may luha ng tuwa sa kanilang mga mata. Salamat Dr. Maya, ramdam namin ang iyong malasakit, sabi ng isang matandang lalaki na si Mang Ernesto. Sa mga sumunod na buwan, naging abala si Maya sa pagpapatupad ng kanyang mga programa. Nagkaroon ng regular na exercise routines, mga sesyon ng mental health awareness, at mga social activities na nagbigay daan para mas lumakas ang bonding ng mga matatanda sa isa't isa. Sa bawat pagtatapos ng araw, umuuwi si Maya na pagod ngunit masaya, alam niyang sa bawat munting pagbabago na kanyang nasimulan, unti-unti niyang napapabuti ang buhay ng mga matatanda sa kanyang komunidad. Ang kanyang dedikasyon at pagsisikap ay hindi lamang nagbibigay ng bagong sigla sa mga matatanda kundi nagpapatibay rin sa kanyang paniniwala na sa tamang pag-aalaga at malasakit, walang hangganan ang maaaring marating ng bawat isa, anuman ang edad. Sa paglipas ng mga taon, si Dr. Maya ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago sa kanyang komunidad. Ang kanyang mga pagsisikap sa paglilingkod, lalo na sa mga matatanda, ay nagdulot ng malalim na epekto. Bagamat lihim niyang ginamit ang mahiwagang flashlight para matulungan ang iba, ang kanyang dedikasyon at pagmamahal sa kanyang gawain ay malinaw na nakikita ng lahat. Isang hapon, habang nasa isang lokal na komperensya, nakatanggap si Maya ng pagkilala para sa kanyang mga inisyatibo sa pagpapabuti ng kalidad ng buhay ng mga nakatatanda. Pagkatapos ng kanyang talumpati, lumapit sa kanya si Dr. De Vera, isang respetadong figure sa medikal na komunidad. Dr. Maya, lubos akong humahanga sa iyong mga nagawa, bati ni Dr. De Vera. Paano mo napapanatili ang iyong lakas at inspirasyon sa kabila ng mga hamon? Si Maya, na nag-iingat na hindi ibunyag ang lihim tungkol sa flashlight, ngumiti at sumagot,
Salamat, Dr. De Vera. Sa totoo lang, ang inspirasyon ko ay nagmumula sa mga taong aking pinaglilingkuran. Kapag nakikita ko ang kanilang mga ngiti at nararamdaman ang kanilang pasasalamat, nabibigyan ako ng bagong lakas para ipagpatuloy ang aking misyon. Kahanga-hanga, tugon ni Dr. De Vera. Ang iyong kakayahang magdala ng pagbabago ay tunay na nakaka-inspire. Ano ang masasabi mo sa mga bagong doktor na nagnanais sundan ang iyong mga yapak? Unang-una, mahalaga ang tunay na malasakit sa mga pasyente, paliwanag ni Maya. Huwag lamang tumingin sa aspetong medikal, kundi isama rin ang emosyonal at sosyal na suporta. Ang pagiging doktor ay higit pa sa paggamot, ito ay tungkol sa pagbuo ng koneksyon at pag-aalaga sa buong pagkatao ng iyong mga pasyente. Sa kabilang dako, sa mga pribadong sandali, madalas magmuni-muni si Maya sa tahimik na sulok ng kanyang hardin, kung saan siya nagpapalipas ng oras upang mag-isip at magplano para sa hinaharap. Ang flashlight, na laging maingat na itinago, ay paalala sa kanya na may mga bagay na kailangang ilihim para sa mas malaking kabutihan. Isang gabi, habang naglalakad sa hardin, tinanong siya ng isang bagong volunteer, si Miguel, na nakapansin sa kanyang tila malalim na pag-iisip. Dr. Maya, minsan po ba ay nakakaramdam din kayo ng pagod o pagdududa sa inyong ginagawa? Tumingin si Maya sa malayo, at dahan-daang sumagot, Miguel, tulad ng lahat, may mga sandaling nakakaramdam ako ng pagdududa. Ngunit, natutunan kong magtiwala sa proseso at paalalahanan ang aking sarili sa dahilan kung bakit ako nagsimula. Ang bawat hamon ay isang pagkakataon upang matuto at lumago. Ang mga salitang iyon ay tumimo kay Miguel at sa iba pang nakarinig. Si Maya, sa kanyang pagiging huwaran, ay hindi lamang nagbigay ng liwanag sa mga matatanda, kundi pati na rin sa mga nagnanais na maglingkod sa kanilang komunidad. Ang kanyang buhay, ang kanyang mga aksyon at mga aral, ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa marami, nagpapaalala na ang tunay na kayamanan ay nasa paglilingkod at pagmamahal sa kapwa.